Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, and thy kingdom come, and thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Amen. For the kingdom, and the power, and the glory are yours, now and forever. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Tayo ay magninilay-nilay. Tayo ay makikipag-ugnayan sa poong may kapal sa mga biyaya na pinagkaloob at ipagkakaloob pa sa bawat isang kabuuan. Papuri sa dakilang lumikas, sa dakilang anak, sa banal na Espiritu Santo, ganun din sa mahal na ina na laging umaalo sa bawat isang kabuuan. Magandang umaga sa lahat. Muli, ang basbas ng poong may kapal ay sa inyo, ang basbas ng dakilang anak, at ang basbas ng banal na Espiritu Santo, at ang maiging ina ay laging sumayo. Magandang umaga sa lahat. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. At ang banal na pag-ibig ng Ama ay sumainyo. Masa po ng bawat isang kabuuan, ang biyayang ipinagkaloob at ipinagkakaloob ng poong may kapal. Sumainyo ang kanyang pagpapala sa lahat ng sandali ng inyong pakikisalamuha sa inyong kapwa-tao. Bagamat marami ang usal ng kapayapaan, marami ang umihibig sa poong may kapal na magkaroon ng mga biyaya na kanilang inaasam. Marami ang nagtitika din sa dumarating at darating na panahon ng mga pag-aaral. Katulad ng naganap at katulad ng magaganap sa kapatagan ng lupa. Bawat isa'y binibigyan ng paalala, bawat isa'y binibigyan ng mga hudyat, pahiwatig na mga ambiyayang pinagkakaloob ay maunawaan ng bawat isang kabuuan. Nang sa ganon, sa bawat hakbangin ng bawat isang kabuuan, ay meron siyang kaalaman, meron siyang karunungan kung paano bibigyan ng buhay ang mga aralin na kanilang inaharap. Kayo na aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan. Sa inyo hinahatid ang mga bagay na ito upang maunawaan ninyo ito, sinsayin ng mainam at isabuhay, isaganap at ihayag ng merong katapatan, ng merong kabanalan. Nang sa iyon, sa bawat biyayang inyong ipinagkakaloob sa iyong kapwa, ay titimo ito sa kanilang kabuuan. Di ba nila ito bigyan ng pansin o puna, ngunit ito'y magbibigay sa kanila ng haplik o bagay tinatawag natin unang pintigin na kanilang mararamdaman. At mawawika nga nila, ano ba ang mga bagay na ito? Na tila bang mayroong kurot akong naramdaman nang siya'y maghatid sa akin ng mga pangungusap o paalala. Tila bagay meron akong naramdaman na kaiba. Tila bagay ako'y nababagabag o tila bagay ako'y nangangamba. Ang bawat biyayang inyong hinahatid sa inyong kapwa na mayroong kalinisan, mayroong kabanalan, at mayroong pag-ibig na wika nga sa inyo'y matapat na paglilingkod. Ang mga biyayang ito, wika sa inyo, ito'y ibinibigay ang butil na ito kung minsan ay nandoon sa gitna ng dalampasigan o sa matatawang lupa o mga bukirin o mga kagubatan. Kung ang isang kabuuan ay nagbigay ng biyaya sa kanyang kapwa, wika nga sa inyo, yung iba ay nasa bukirin
yung iba'y nasa dalampasigan, yung iba'y nasa batuhan, at yung iba'y nasa matabang lupa. Ang apat na ibinigay ko sa inyo, maaari nyo ba kaya itong bigyan ng pakahulugan? Sino sa inyo makakapagbigay ng mga biyayang ito? O pangunawa? Magandang umaga po. Sa akin po pagkakunawa, yung pong lupa, yung matabang lupa po, yun po yung mga gawain po na namin na isang buhay na po. Ayun naman po mga nasa batuhan, ayun pa po yung mga ah, hindi pa po namin na babago sa ating sarili na kailangan po na maisa ayos po. Yun naman po nasa kabutiran, kailangan po namin itong mais-spread po, palawak. At doon naman po sa dalampasigan, kailangan po kami kailangan po. Sino pong sa inyo ay magbahayag sa kalagitnaan? Wala na bang magbibigay ng kaukulan? Magandang umaga po. Yung apat po na uri ng ang tawag po ito? Apat na uri ng yung saan napupunta yung ano po yung bunga or yung ano um, yung seed po na amin pong tinanggap po yung pag-aaral po, mga pag-aaral po namin tinanggap. Ito po yung iba't ibang ah, kung saan po napupunta sa aming kabuuan. Ibig sabihin, yun nga po yung nasabi ni Ate Lydia. Kung ang isang bagay naming pinag-aralan ay sasabuhay na, yun po yung matabang lupa po na bumubunga po ang mga pag-aaral namin tinanggap. Yung mga bagay naman na hindi pa, ah, higit sa doon sa ano sa ano ma ano yun, yung nagtitigas na lupa or yung ah, yung bato, ito po yung medyo mas kailangan may pag-aaral na higit na ano, kailangang pagbutihan po namin. Ah, at yung pagbabagi naman po sa iba pang mga kapatid, ganoon din po kung paano namin sinasabuhay para sa iba, yung panalangin na sinasagana po namin, ah, depende rin po yung tumatanggap po doon sa kabila. Yun lamang po, maraming pong salamat. O maaari pa? O anong gusto ninyo ipaliwanag? Magandang umaga po. Turan mo. Para po sa akin, ito po ay kung ano po yung nagiging development po ng aming kabuuan o aming pong damdamin sa pagiging mahinahon, mga matigas, or magalit, or kung ano man po yung nararamdaman namin sa pamamagitan po na ipinagkakaloob niyo po sa amin, na de-develop po namin siya or na ipag-iinam po namin ang aming katauhan. Yun lamang po. Salamat naman. At sa mga tinapay na ipinagkaloob sa inyo sa kalagitnaan ay ibinibigay sa inyo sa mababang pamamaraan. Tulad ng winikay, ang iba'y hinahatid yung biyaya na yan sa isang kabuuan. Kung sa inyong kabuuan tong apat na elementong yan ay binibigay din sa inyo. At kung sa pangunawa ng bawat isa ay sabi nga ay nasa mga bukirin o sabihin na natin sa dalampasigan. Sa dalampasigan, ang mga bagay na ito ay nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Kapag dumako ang haplit o hampas ng tubig, ito'y naaano. At nagkakaroon ng kagulumihanan ang kamuan na susundin ba, isa sa buhay ba, yung mga pangaral o mga biyayang ipinagkaloob ng isang katauhan o ibig sabihin, kayo'y nag-share sa kanila. Tatanggapin ba nila ito? Isa sa buhay ba nila? Ang mga bagay na yon ay mga katanungan sa kanila. May pag-aaningan. At doon naman sinabi, ay naroon sa may
Sabi nga'y marahil ay nasa bukirin. At ang mga bukirin na ito ay hindi kailangan mailinis muna ang isang kalagayan. Sapagkat hindi lahat ng bukirin ay masagana ang mga bunga. Hindi lahat ng bukirin ay patag or malinis na ang mga bagay na ito. Meron sapagkat sa isang bukirin, kailangan ito, di ba, inaararo para mapino ang lupa nang sa ganung paghatid ng tinapay na walang labadura ay maging maganda ang magiging bunga ng bagay na yan. Maraming bitbitin pa. Marami pang mga bagay na hindi maibitawan ng isang katauhan. At doon naman sa mga batuhan, bakit hindi siya mamunga? Dahil hindi binibigyan ng pansin, naroon ang katigasan ng kanilang kalooban, patuloy na gumagawa ng hindi magandang sa paningin ng poong may kapal, maging sa kanilang kapwa-tao. Wika nga sa inyo na ang lahat ng inyong ginagawa ay hindi malilihim sa poong may kapal. Hindi ito malilingid sa dakilang lumikha. At kung naman ang biyayang pinagkaloob ay naroon sa matatabang lupa tulad ng winika ninyo, meron na kayong kaalaman, meron na kayong karunungan. At doon sa matabang lupa, ibig sabihin, maaari nyo na ito ipamahagi, ihayag sa bawat isang kabuuan. Sapagkat naunawaan nyo na ang mga pangaral na binibigay sa inyo upang ang biyayang inyong ipagkakaloob sa kanila ay mayroong bunga. Alala yung mga pangaral na ipagkakaloob nyo sa kanila o isi-share nyo sa kanila ay matitigatig ang kanilang kabuuan. Wika sa inyo, di ba kapag kayo'y naghatid na mga pangaral sa inyong kapwa, iisipin o pagninilayan nyo na kami nagkaroon ng pakikipag-ugnayan. Di ko lang alam kung ito'y natanggap niya, naunawaan niya. Hindi ko alam kung mamumunga itong pangaral ko sa kanya. Iba man ang pagkakaalam niya, ngunit binigyan ko rin yung aking pagkakaalam. At doon, wika'y magkakaroon ng katigatigan. Magkakaroon ng pag-alala kung ano ba itong nararamdaman nila, kung anong klaseng pintig ang kanilang nasa sa loob kapag kayo'y nangaral sa kanila. Nabubuksan at mabubuksan ang kanilang kamalayan at hahanapin nila ang masarap na tinapay na walang labadura. Kaya aking mga kapatid na mag-aral, tulad ng nakaraang panahon, maraming nangako sa poong may kapal. Marami ang nagmimithi ng mga biyaya na kanilang hiningi sa Ama. Una'y pangako, natutop din nila ang kanilang mga tinalang pangako na ayusin nila sa kanilang sambahayan. Sisikapin nila na baguhin ang kanilang kaasalan o kaugalian at anumang bagay na kanilang kapanguan sa Ama ay kanila itong dapat maisaganap, dapat maisabuhay. Tulad ng wika sa inyo, aking mga kapatid na mag-aral. Ang bawat isang nangako sa poong may kapal ay bigyan nyo ng kahalagahan. Hindi dahil kayo'y nanghibik sa Ama o may hiningi kayo sa Kanya. Na ang hiningi ninyo'y meron kayong sinusukli na kapangakuan. Nawa ang kapangakuan ito ay maisaganap ng bawat isang nangako sa poong may kapal. Alam baga ninyo na ang Ama rin nananabik sa bawat isang kabuuan. Naghangad din siya ng inyong munting regalo.
Inaasam din ng dakilang lumikha ang tilamsik ng biyaya na nasa inyo, na itinataas nyo sa Kanya at ang kapangkuan na inyong sinusukli, yan ang Kanyang hinaantay. Makita kayo sa tamang landas ng inyong paglalakbay. Makita sa inyo ang masigasig na paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Makita sa inyo na hindi kayo napapagal, na hindi kayo nanghihinamad, bagkus nananabik kayo na ang mga pangaral ng Poong May Kapal ay inyong makamtan sa lahat ng sandali, sapagkat ito ang inyong lakas, ito ang inyong liwanag, ito ang inyong pagkain, at ito ang inyong ipamumuhay. Wika ko nga sa inyo, ang kapangkuan niya ay kinasasabikan ng Ama. Hinahangad niya na ang inyong mga pangako ay maisakatuparan, maisaganap at maisabuhay ng nangako sa Poong May Kapal. Hindi kung kailan nyo natanggap ang biyayang inyong hinibig, saka kayo magbabalik loob sa Ama. Hindi kung kailan nyo natanggap ang biyayang inyong hinibig sa Ama, ay makakaligtaan naman ninyo ang kapangkuan na inyong susukli sa Kanya. Wika at wiwikain ko, nananabik din ang Ama sa inyong kapangkuan. Nananabik ang dakilang Ama na imaisabuhay ninyo ang inyong ipinangako sa Kanya. Yaan ang Kanyang iniibig at inaasam sa lahat ng Kanyang mga anak, sapagkat nagbibigay kaluguran sa Kanya, nagbibigay kaligayahan sa Kanya ang inyong pagsasaganap, pagsasabuhay sa inyong kapangkuan. Katulad niya, bago natapos ang taon ng nakaraang taon, ay meron ang bawat isang kapangkuan. Itinatala ito at itinataas sa Ama. O ito'y kanilang hinihiyaw o sinasabi na ang kanilang kapangkuan ay ito. Kailangan tupdin o tuparin ng isang nangako na isabuhay niya ito ng merong matibay na pananalig at pananampalataya sa Poong May Kapal. Nang sa gayon, magkaroon ningning, magkaroon ng buhay ang kanyang kapangkuan. Ano man tong itinibig niya, ano man tong itinaas niya sa Ama, o ano man itong ipinangako niya dito sa kanyang laman, dito sa kanyang sambahayan, ay magkaroon ng katuparan ang kanyang kapangkuan. Tulad ng wika sa inyo, nang ipananganak ang buktong na anak ng Poong May Kapal sa ibabaw ng lupa, ay hinayag sa inyo kung kailan siya isinilang sa ibabaw ng lupa. Ngunit karamihan, hindi ito naintindihan, hindi ito naunawaan, sapagkat ang alam ng sangsinukob na nang isinilang ang bugtong na anak ng dakilang lumikha ay kailan ninyo naunawaan? Kailan pinanganak ang bugtong na anak na alam ng sangkatauhan? Number 25 po. Yan. December 25 ng alam ng sangsinukob na ipinanganak ang bugtong na anak. Ngunit sa inyo'y hinayag kung kailan ang tunay na kapanganakan ng dakilang Ama. Katulad ng banal na aklat, itinala ang lahat ng naganap, itinala ang lahat ng nangyari, at ito'y nakatala sa banal na aklat. Magiging banal ang isang aklat kung ito'y naisa sa katuparan ng mga
nakakaunawang mananampalataya ng buong may kapal. Sapagkat wika sa inyo, kayo ito, itinatala ninyo kung kailan kayo naparito, kung kailan nyo nakilala ang inyong sambahayan, kung kailan ninyo naunawaan ang kanyang mga salita. Nagpasimula nang kayo'y isilang hanggang sa kayo'y dumako na sa inyong kasibulan o sa inyong pagtanda. Nakita nyo na ang galaw ng buhay ng sandaigdigan. Nakahalubilo kayo ng iba't ibang pangyayari o kaganapan. Nakatala sa banal na aklat na yan. Ngunit ang karamihan ng humawak sa banal na aklat ay titik itong sinusundan. Titik itong ipinamumuhay at titik pa rin itong magaganap sa kanilang kaalaman. Ibinigay sa inyo ang diwang ito upang hindi kayo magkaroon ng kalituhan o kaligawan. Bagkus, ibinigay sa inyo ang banal na salita upang ipahayag sa inyo ang salita ng pumikapal. Marami akong nakikita. Marami rin akong naulinigan na ang wika ng karamihan. Darating na ang pumikapal. Darating na ang dakilang Ama sa ibabaw ng lupa. Mga pahiwatig na aking nakita sa ibabaw ng lupa. Mga biyaya na aking nakita na siya magaganap sa kapatagan ng lupa. Sino kayo upang hatulan, upang pangunahan ang dakilang lumikha kung ano ang magaganap sa ibabaw ng lupa? Nakita na ba ninyo? Naunawaan na ba ninyo? At nakausap na ba ninyo ang buong may kapal sa gitna ng inyong pagpapahayag? Marami ang nagtatanong, marami ang naghuhula sa mga magaganap o mangyayari sa kapatagan ng lupa. Sino sa inyo ang nakakilala sa dakilang lumikha? Sino sa inyo ang mangunguna sa kaisipan ng buong may kapal? At sino sa inyo ang dakila kaysa sa Ama? Ito isang mga paalala sa inyo, aking mga kapatid na naran. Sapagkat mayroon na namang umiinog at mayroon na namang nagaganap nakahatulan sa ibabaw ng lupa. Hinuhulaan kung anong magaganap, hinuhulaan kung anong mangyayari, at mayroon silang babala o paalala na karugtong ng kanilang paghuhula. Ito'y kasunod kung ito'y mangyayari na ang dakilang lumikha lamang ang mayroong kaunawaan at karapatan. Wika nga, itinataas at binabalik din nila sa poong may kapal ang mga hula nila o mga nakikita, nababanaag nila o naulinigan nila ay ibinabalik din nila sa poong may kapal. Sa kadahilanan, kung hindi ito maganap, kung hindi ito mangyari, at kung hindi ito makita ng sangkatauhan, wala silang pagkukulang sapagkat naghula lang sila. Sa mga kamay ng poong may kapal, ang siyang magpapasya kung ito'y magaganap at kung ito'y mangyayari. Kaya ko winika ito sa inyo, aking mga kapatid na mag-aaral. Wika nga, pagdating ng panibagong aklat na buhay, kayo'y panibagong aklat na buhay na naman. O sabihin na natin sa mababang pamamaraan, panibagong taon na naman ang inyong lalakbayin. Marami silang nakikita, marami silang hinuhulaan na magaganap, maraming mangyayaring magaganap, at wika sa kaulihan, sa dakilang Ama lamang ang higit na inyong panaligan at yun ay magaganap. Ito'y isang agam-agam, magbibigay alalahanin
sa isang manlalakbay, isang pangamba o isang pagkatakot sa isang katauhan. Alam ba ninyo na ang wika na yan o ang kanilang, sabihin natin sa salita, ng hula sila, nagkaroon ng bagabag ang isang katauhan. Nagkaroon ng alalahanin ang isang kabuuan. Ano ang kasagutan na yan? Kapag pumasok at tumimo sa kanila, na itong magaganap. Naroon ang pagkatakot, pangamba, alalahanin, o anumang bagay na kanilang kinakatakutan. Hindi mo sila binigyan at hindi sila binigyan ng kapayapaan at kapanatagan. Bakit hindi mo bigyan ng kahulaan o sabihin na natin sila'y humula? Bakit hindi nila bigyan ng kalakasan ang isang manggagawa o isang katauhan na kayo'y magkaroon ng kapayapaan, na kayo'y magkaroon ng kalamigan at kahinuhunan? Hindi yung kanilang hinula ay magkakaroon ng digmaan sa dako paroon, magkakaroon ng paglindol, pagguho ng lupa, o pagdating ng mataas na tubig o ang sikat ng araw ay makasusunog sa isang kabuuan. Bakit hindi mo sila bigyan ng kapanatagan? Bakit hindi nila hulaan na ang magaganap sa kapatagan ng lupa, hayaan nyo ang pumayapaan ang siyang maghari sa inyong kabuuan? Kapag ito'y nangyari sa inyo at naganap sa inyo ang kapayapaan yon, sino sa inyo ang mangangamba? Sino sa inyo ang matatakot? Sino sa inyo ang mapanghinaan ng kanyang pananalig? Wala, sapagkat ang wika sa inyo'y kapayapaan ang aking hinahatid sa inyo. O ang manghuhula, kapayapaan ang aking nakikita. Hindi ko nakita yung mga bagay na mga sakuna o anumang bagay, sapagkat ito, kapag ito'y inyong pinanghawakan, kapag ito'y kanilang nilirip o kanilang tinanggap, magaganap ito sapagkat negatibo ang kanilang tinanggap, negatibo ang magaganap. Kung positibo ang isang kabuuan na hindi ito magaganap at kapayapaan ang magaganap, kapanatagan ang mangyayari sa ibabaw ng lupa. Bakit hindi nyo hingiin na magkasundo-sundo ang isang katauhan? Itong kabuuan ay mabigkis tulad ng walis na binibigkis sa isang pananalig, sa isang pananampalataya, sa isang banal na gawain at matapat na paglilingkuran. Diyan, magkakaroon kayo ng kapanatagan, ng kapayapaan, at magagapi ninyo ang kadiliman. At ang kaliwanagan ang siyang magniningning sa lahat at bawat isang kabuuan hanggang sa kayo'y makaidlip o makahimlay sa inyong magaganda at masasarap na higaan. Ito'y hinahatid sa inyo aking mga kapatid na mag-aral, sapagkat dumako na ang inyong pahina at susulong uli kayo na ihatid nyo ang mabuting balitang ito ng kapayapaan saan man kayo dumako. Saan man nyo ihatid ang mabuting balitang ito sa inyong kapwa-tao. Huwag nyong bigyan ng kagulumihanan ang inyong kabuuan. Bigyan nyo ng kapayapaan, bigyan nyo ng kalakasan, bigyan nyo ng magandang pamumuhay ang inyong kabuuan sa pamagitan ng paghahatid ng mabuting balita sa inyong kapwa-tao na merong kabanalan at may matapat na paglilingkuran. Yaan ang aking hinahatid sa inyo. Yaan ang wika ng Poong May-Kapal, sapagkat ako'y isa sa inyo magpasawalanggan
kung kayo'y sa akin, kung kayo'y mananalig sa akin, kung kayo'y magsasabuhay ng matapat na paglilingkuran, madadama ninyo ang kapayapaan at ako'y sa inyo magpasawalang hanggan. Ang tinapay na yan ay hinahatid sa inyo, aking mga kapatid na mag-aaral. Kaya kayo na aking mga kapatid na mag-aaral, nangako kayo, humibig kayo sa Ama, suklian ninyo ang inyong kapangakuan sapagkat wika ngay, naghahangad siya ng inyong biyaya. Umaasam ang Ama na ang inyong mga kapangkuan ay maisakatuparan ninyo ng merong pananampalataya, pananalig, banal na gawain, at pagsasabuhay ng mayroong katapatan. So may niya ang biyayang to, at ang biyaya ay hahatid sa inyo sa banal na aklat. Sa ngalan ng dakilang lumikha, sa ngalan ng dakilang anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo, sumainyo ang banal na pag-ibig ng may kapal. Banal na tinapay ay sumasa inyo at sa inyo, ako'y sa inyo, magpasawalangan. Ama o dakilang lumikha, ang tinapay na walang labadura ay ipagkaloob mo sa kalagitnaan at kanilang itong banghayin sa kanilang pag-aaral. Sa ngalan ng dakilang Ama, sa ngalan ng dakilang Anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang banal na pag-ibig at banal na liwanag, magpasawalangan. 3 talata. Nakita mo na? Tagatala. Hebrews, wait lang po. 308. Sa Hebreo 6 po, pakitaas na lang po konti yung kamay po. Ay, yung ano po, para makita ko yung kamay nyo. Okay po. 3 talata po. Apo, thank you po. Hebreo D. Page 308. Salamat po. Hebreo 6. Ito po, Hebreo 6 po, 13, 14, 15 po. 13 hanggang 15. Ang title po niya ay Tiyak ang Pangako ng Diyos. Sa 13 po, na mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Sa 14 po, sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Sa 15 po, matiyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Salamat. Kung nagkagayon tulad ng wika sa inyo, wika nga nasa panibagong aklat uli kayo o pahina ng aklat ng buhay. Mayroon kayong mga itinala na kapangakuan, ito'y isabuhay ninyo. Ito'y isaganap nyo ito ng mayroong pananampalataya at pananalig, banal na gawain at matapat na paglilingkuran. Lakip ang matyaga ninyong pagsisikap. Nang sa gayon, winika nga sa inyo, ang Ama'y umaasam din ng inyong kapangakuan. Doon siya nauuhaw, doon siya nagugutom. At kung ito'y isasaganap ninyo, na ang inyong kapangakuan, na ang inyong hinangad sa poong may kapal, na hinibik ninyo, yung sukli ng inyong hibig, at pinagkaloob sa inyo, inaantay niya naman ang kasuklian ninyo. Hindi yung wika nyo ay, ang karamihan, Lord, gagawin ko po ito,
at ikapapangako ko po na ibibigay ko rin sa inyo. Ngunit karamihan sa humingi ay sa 10 halimbawa ay 10 ang humibig. Iisa lang ang nagbalik. Iisa lang ang nagbigay. Ang karamihan ay nagkaligtaan ang kanilang kapangkuan. Kung 10 ang inyong inilagay na talaan na inyong gagawin, yung kapangkuan, o sabihin na natin sa mababang pamamaraan, nangako kayo na babaguhin ninyo ang inyong kabuuan, nangako kayo na palalakasin ang inyong pangangatawan, nangako kayo na kayo'y mag-aaral, nangako kayo na kayo'y iinom ng maraming tubig o anumang kapangkuan. Naway gawin ninyo ito. Naway isabuhay nyo ito na mayroong lakas ng pananampalataya, lakas ng pananalig sa poong may kapal, lakip ang banal na gawain at matapat na paglilingkuran. Magaganap ang lahat ng yan. Winika sa inyo, ako'y isa sa inyo, at kayo'y isa sa akin. Kapag naisabuhay at naisaganap ninyo ang inyong mga kapangukuan, hindi kayo magkakaroon ng kapaguran. Hindi kayo magugutom. Hindi kayo maliligaw ng landasin at higit sa lahat, babagtasin ninyo ang landas ng buhay ng kabanalan patungo sa kaligayahan at dito sa lupa ay makakamtan na ninyo ang biyayang ipagkakaloob ng dakilang lumikha. Ganon din doon sa kanyang kaharian. Sumainyo ang banal na liwanag at ang banal na pag-ibig ng poong may kapal ay laging magnaunaw sa inyo. Wiwikain ko sa inyo, nangako ang Ama na ako'y isa sa inyo at kayo'y isa sa akin. Ang biyaya ng dakilang lumikha ay pinagkakaloob ang kalakasan, kagalingan, kasaganahan ay sumainyo. Ang pagpapala ng poong may kapal ay laging magnaunaw sa inyo. Alam ng Ama ang bawat hibigin ninyo. Tulad ng aking hiningi, sabi ng aking kapatid, nawa po'y magkaroon ng kapanatagan ang aming tahanan. Nawa po'y magkaroon ng katuparan ang aming mga hinihingi. Magkaroon ng kalakasan at kagalingan ng aking paslit. At ganoon din sa inyo, aking mga kapatid na mag-aaral, tulad ng inyong mga hiningi sa Ama, alam ng Ama ang inyong hibigin. Alam ng dakilang Ama kung ano ang inyong kaisipan. Nawa ang tinapay na pinagkaloob sa inyo na walang laguduray, maging liwanag sa inyo, sapagkat kayo'y nangako at ako'y nangako sa inyo na ako'y sa inyo magpasawalang hanggan. Kaya ipagpatuloy nyo ang gampanin na tungkulin na inyong natanggap sa poong may kapal at ang pananalig at pananampalataya nyo sa Ama'y lakipan ninyo ng masigasig na tungkulin at gawain na matapat na paglilingkuran, banal na gawain ay sumayo. Magpasawal. Ang basbas ng dakilang Ama, ang basbas ng dakilang Anak, ang basbas ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo ang kagalingan sa inyong mga kabuuan, kalakasan sa inyong kalagayan, kasaganahan, di lamang sa inyong tahanan, di lamang sa inyong kabuuan, kundi ang kasaganahan ng kaalaman sa salita ng poong may kapal na sa ipinagkaloob ay laging masaganap, may sa buhay ng bawat isa mula ngayon at magpasawalan. Ako isa inyo namamaalam at maaari kayong magkaroon ng talastasan sa kalaginan. Ako ang inyong kapatid
sa espiritu at katotohanan bumabati na magandang umaga sa lahat. Banal na puso ni Jesus na mamalang. Magandang umaga sa lahat. Lydia, what is the wala. Lydia, na-off ka. Sa Na-off. page, Ah. sa page 308 po, Okay. sa Hebreo. Page Hebreo. 308, Hebreo 6. Tapos, 13 to 15. okay, salamat po. Bigyan mo natin pagbulay-bulayin po natin, ha? Hello, Sister Tina. Um, nakapag-review na kayo? Sister Jo. Magandang umaga po. Sa akin po, dapat daw po kapag po nangako po tayo, yung pangako po natin ay bigyan natin ng katuparan ng may tapat na panunungkul. Dapat po may sa katuparan natin yung mga pinangako natin, yung mga hinibig po natin sa Kanya, kasi yun po ang ikatutuwa at igagalak ng Panginoon sa mga hinihiling natin. Yun lang po. Salamat po. Maaari po bang magbigay ng pahayag? Sister Limpa? Magandang umaga po. Ako po ay nagpupulit magpapasalamat sa dakilang Panginoon. Sa mahal na ilan sa nananampalataya. Para po sa akin, ito po ay isa muling paalala sa atin ng Panginoon. Dahil na po, tuwing dumarating ang unang taon, tayo po ay nangangako. Sister Limpa, pakilakas. Yun nga po. Sabi ko nga po dahil nga po, paalala po ito sa atin ng Panginoon na po. Sa tuwing dumarating po ang taon, tayo pong tao bilang kanyang mga baby, ay nangangako ng kung paano. Kung saan, sabi ko nga po niya, kung tayong mga ngako, kung hindi rin po natin tutuparin. Dapat, kung mga ngako po tayo, dapat, bigyan po natin ng mas masigasig na pagtupad na meron pong pag-ibig at pagmamahal at kailangan po tuparin natin po ito ng may time team po sa ating puso. Dahil sabi nga po, kumbaga, nababaliwala po yung ating mga pinangako sa kanya. Kumbaga,
mangangako lang po tayo sa Kanya kung tayo po ay may hinihigit. Ay hindi naman po dapat talaga. Sabi nga po, kung ang pangako natin ay gagawin natin na isa sa para natin na may pag-ibig, may pagmamahal, at may pananampalataya. Kanya po siya po ay mabibigyan natin ng kasiyahan. Hindi rin po dapat tayo, kung tayo po ay mangangako, hindi rin po dapat natin, hindi rin po tayo umaasam ng sa kapalit o katubunan na bagkos ilahad po natin sa Panginoon, ilapit po natin sa Panginoon na ito ay atin pong isa sa katuparan na may pag-ibig. Salamat po at maraming salamat. Nawa po ang ating taon ngayon po ay magkaroon ng kapayapaan at ang lahat po ay dapat manumbalik na po sa kanya. Salamat po at maraming salamat. Salamat po. Malusi po ang ibinabalik. Sister Limpa, pahina ng pahina yung boses mo. Muli ko pong binabalik ang papurit ko sa salamat sa dakilang Ama, dakilang Anak, at sa mahal na Ina. Ganon din po sa banal na Espiritu. Marami pong salamat. Magandang umaga po. Patawad po sa aking mga pagkukulang. Salamat po at maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Maaari po ang mag-share si Lovely, kapatid na Love. Sister Love, ikaw muna. Hindi ko kasi dito. Sister Limpa, paki-off muna yung mic. Sorry po. Sister Love. Naka-off ka, Love. Magandang umaga po. Pakilakas po, Sister Love. Nakadakilang banal na Espiritu. Sa binaba po pong tinapad na walang ligatura. Ito po, tama po si Sir Nita. Ito po paalala sa atin. At ito rin po continuation na yung pag-aaral natin nung nakaraang December 30 na regarding po dun sa mga pangako po natin sa ating tipong pangako o yung mga resolution. Opo, so pinaparating po ng Panginoon na yung pong mga ano po natin, yung pong mga pinapangarap natin pag nagdadasal tayo, nagbabanggit tayo kapag natupad yun na ganito yung gagawin mo. Pero po sa akin po, pag ang mga din po natin mayroon po agad na hindi na natutupad o hindi agad dumarating sa atin. So, kung hindi man po dumating yung may mga pangako tayo na babanggit doon at hindi po agad dumating yung pong nabibigay po yung ating pong kahilingan, nawa po yung mga pinangako natin sa Kanya, wag po magbabago wag po nating itigil yung paggawa ng mabuting kabutihan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo kung ano po yung nasimulan natin. And then yung po lalo na po yung matibay at napananalig sa Kanya. Patuloy po natin. Kung hindi man po dumating po ng bigla at unti-unti na alam naman po natin ng Panginoon, hindi po niya bibigay sa ating lahat yung mga isang biglaan yung mga pangako, yung ating kahilingan. Kasi malalasing tayo kapag binigay po at baka mawala tayo sa ganitong aralan. So, dapat namnamin kahit yung kaunting biyaya na binibigay niya na kailangan nating palakin yun sa paggawa ng kabutihan at spread natin yun. Wag tayo pa rin kahit
wag pa rin tayong titigil sa paggawa ng kabutihan at yung mga kahit ah, yung mga taong umaasa sa atin, kahit pumabigat hindi pa rin siya, wag natin silang titigilan na akayin patungo sa kaharian at kaliwanagan ng Ama. Yun lang po at marami pong salamat po. Salamat po. Maaari po bang mag-share si Sister Ning pa? Sister Ruby. Wala pong boses, Sister Rubes. Naka-off ka, Sister Ruby. Sister Ning Ruby. Sister Ruby, naka-off ka. Good morning po. Tinapat man sa akin. Naalala ko po yung hipag ko na naisama ko diyan. Nagkakwentuhan po kami. Sabi niya, yun po kasing anak niya, nangako sa kanya na galing po yata, hindi ko po alam kung Hong Kong or kung saan galing. Ang pangako sa kanya is pupunta dito sa kanila, sa bahay nila ng Pasko yata yun. Ngayon, inasahan naman yun ng nanay sa yung mga kapatid. Ang nangyari po, hindi naman nagpakita. Tapos, nakita ng kapatid na doon sa partidos ng asawa niya is ang mga regalo is mga magaganda, mamahalin pa. Naisip ko po yun ngayon. Naisip ko po na tayo, kahit sa literal na sa atin, na mga tayo na tao, pagka may taong nangako sa atin at hindi natupad, nagdaramdam tayo. Totoo po yan, di ba? Hindi man po, ang sabi niya, hindi naman pera yung mahalaga eh. Yung pangako niya lang napapasyal siya. Totoo po yun. Kasi po, nagdaramdam po tayo kahit tao. Kahit tayong tao nagdaramdam. Kung sa atin nga po, nagdaramdam tayo, alin pa yung ang Panginoon ang hindi magdamdam. Kasi kung nangangako po tayo, tapos is hindi naman natin tutuparin, yung para pong yung pangako na yun is may bisa lang kapag hindi pa kumbaga nangangako siya dahil may hinihiling na inaasam niya na siguro once na mangako ako, pagbibigyan ng nasa itaas yung pangako ko. Pero once na naibigay na yung pangako na yun sa kanya, parang naglalaho ng parang bula yung mga bagay na ipinangako niya. Kumbaga po sa akin po, totoo po yan na nagdaramdam din po siya. Kaya po, nawa po, bago po tayo magbigay ng pangako, kahit mo po sa ating pamilya or sa Panginoon, isipin po nawa kung kayang tuparin at kumbaga po hindi po dapat mangako para lang sa yung kahilingan. Kahit po walang kahilingan, kung mangangako at magbabaliwala lang, mas okay na po na hindi mangako. Pero po, mas okay po na yung mga bagay na ipapangako is kayang tuparin. Kahit po sino na napangakuan mo na hindi mo natupad is sasama ang Lord. Kaya po, kahit po ang Panginoon, nagdaramdam din po siya. No? Po, yung mga pangako na nagagawa natin is maisabuhay, matupad para po sa Kanya. Para po din po siya matuwa sa atin. Yan lang po. Muli po, humingi po ako ng patawad sa aking mga pagkukulang at salamat po ng maraming sa lahat ng biyaya. Thank you po. Lupat. Salamat po. Maaari po bang mag-share na si Brother Norjay? Hello po, magandang morning.
Magandang morning po. Una uli po, pasalamat po sa poong may kapal, sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Irang Maria. Salamat po muli sa bawat isang kabuuan at sa biyayang pinagkaloob sa kalagitnaan, sa tinapay na walang libadura na kinuha po sa Hebreo 6:13 hanggang 15. So ano po ang pag-aaral po natin or sa aking pong personal na kalagayan? Kanina pa po nung before pa itong tinapay na ibigay sa atin, napakasarap na pakinggan yung pag-aaral, yung mismong pag-aaral ng maestro sa kalagitnaan. At higit nung binigay niya itong tinapay ng poong may kapal, yung ito nga pong tinapay na pinapaalala ng ating mga kabuuan na yung pinakamagandang binigay niyang salita kanina, yung maliban po sa pinapaalalahan po tayo na ang bawat isa, ang aking kalagayan, na nangako sa kanya, iniisip ko nga po kung ano ba yung mga pangako ko na maaari ko kung hindi natupdan o hindi na isaganap. So actually, mayroon po yung isa na nga po dito, yung sa aking kabuuan po, yung aking ginaganap na pakikipagtalastasan, yung araw-araw na sinabi ko na gagawin ko ay paminsan nga po hindi nagaganap, dahil sa yung may kumbaga yung paggaganap kasi ng gampanin ay tuwing umaga bago kumbaga yung unang mulat ng umaga, parang ganoon pa, no? Paminsan po hindi nagaganap dahil nga yung pauwanin po, yung nagiging yung aminin na lang po yung katamaran, dumadako po yung katamaran sa kabuuan, yung parang isip-isip na lang, Lord, dito nakahiga ako, kwento-kwento, ganyan, papuri pasalamat, ganyan yan. Yung parang napuputol yung yung momentum or yung intensity. Kasi namimili pa minsan ng araw. Hindi sa namimili, kumbaga dumadagsa yung araw na pangsang pwede naman siguro ganito lang muna yung usap-usap, ganun. Yun nga po, parang paalala, yun yung sinasabi ko kanina. Pero higit po yung tinapay na sinasabi ko yung masarap na tinapay na nandito sa tinapay na walang libadura na pinagkaloob ko sa akin, yung kanyang iniwika po kanina na siya ang nagwika na siya isa sa atin sa lahat ng pagkakataon. Parang ito yung tumagos sa akin ngayon po, dahil sabi ko na kaya Lord, sa mga ginagawa namin or nagagawa sa namin, or yung mga ibig sabihin yung tinanggap natin, yung karunungan, isang unang kasaganahan tinanggap ng bawat isa, yung kapayapaan at kapanatagan. Ito yung mga biyayang um, yung kasaganahang hindi 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 sa titik ba na tinanggap ng bawat isa, despite na mga pagpapalang ito ay hindi natin maibigay yung pinangako natin o yung pinangako ko. Ano ba ang pinangako natin? Siguro yung sabi natin na gumawa ng mabuti sa kapwa lagi, sa lahat ng pagkakataon. Tinatry po natin na sa abot nating makakaya na hindi na tayo makabalik nung dati nating mga kaasalan po, yung mga dating hindi magandang kaugalian. Kung naisasaganap na po natin ito at paminsan-minsan nga po ay nadadala tayo ng ating mga damdamin, yung galit, yung ganyan, paminsan. Ito po yung mga maliliit na bagay na dapat natin linisin pa sa ating kabuuan. Yung mga bukirin na sinasabi ko, yung kanina, or kuya yung pagsasaganap na nagkakaroon tayo ng alanganin, yung butil na napupunta sa dalampasigan, yung naikwento rin or naiwika rin or naipamahagi rin ng ating maestro sa kalagitnaan kanina. Ito yung mga pag-aaral na sa ating kabuuan tinanggap na natin at muli nating pinag-iisipan ba, nire-reflect sa ating kabuuan kung
ano-ano pa ang mga naganap at mga pag-aaral na maaring kulang pa yung ating pagsasaganap, yung pagsusulit, yung tamang pagsusulit or yung tamang pagsasagot sa mga pagsusulit. Kaya dito nga po sa tinapay ay napakasarap po ito. Sa totoo lang po, ano, napakasarap na isa nga pong yung pangakuan nga na maaring na hindi ko naisaganap yung maka-attend nung bago magsara nung katapusan nung di ba nag-gather po kayo at hindi po ako naka-attend. Nagkulang po ako doon kaya inamin ko po yun. Sa yun sa pangako ko dahil sabi ko nga po sa tuwing darating sana yung pagsasalubong ay maisaganap po yung pagkikipag-isa sa bawat isa. Kaya lang hindi ako naka-attend. Si ate nga, nag-sorry si ate. Sabi niya, hindi kami natawagan or ako natawagan. Kaya lang sabi ko, hindi po nila kasalanan. Kasi partly kasalanan ko kasi kung tawagan man po niya, ako hindi pa ako gising. Alas 3 ako nagising. Dahil nag-umaga sa kapapanood ng panoorin sa sa TV. As in umaga na po, literally umaga na ako natulog. Although alam ko sa sarili ko na nung 30 ay may pagtitipon. Kaya inisip ko, sabi ko, paminsan-minsan lang naman po ito, sabi ko sa kanya. Siguro hindi naman ako makaka-attend naman ako siguro, sabi ko sa aralin nung 30 pa, nung nagkaroon kayo ng pagtitipon. Kaya lang nabigla ako nung ginigising na ako ni ma'am, sabi ni Mrs. Indira, mag-alas 3 na. Sabi ko, ha? Talaga? bigla akong napataranta, kaya tinext ko na lahat, si Ate Josie, sino pa yung tinext ko? Minessage ko na pa, tinanong ko kung nagsimula na at may nag-record. At yun, may na-record naman po, salamat po sa nag-record. Kaya lang paunti-unti. Pero ibig sabihin, hindi ko po nagawa yung gampanin ko. Kaya paumanhin po Panginoon sa pagkukulang dahil hindi lang po nagtinamad, nag-ano lang, yung parang paunti-unting ano lang ba, nagliwaliw ng konti, nag nagkampante na yun, hindi ma-absent pero buong umaga tulog pa ako. At nagising nga po alas 3 na. Ito po yung isang hindi ko na nasaganap, maliit na bagay pero nagkulang pa ako doon nga po dahil hindi ko na-control, hindi ako nagkaroon ng disiplina nung prior ng gabi, kumbaga. Dapat na matulog ng umaga para magising ng umaga. Ang ganong mga bagay. Ito yung mga bagay na sinabi ng Panginoon na pinangako natin na maliit man. Hindi kailangan yung pangako na yung grand ba na pangako. Yung maliliit lang na bagay, yung baguhin lang natin yung sarili natin sa ating kabuuan, yung sinabi niya sa ating kainan, yung uminom ng maraming tubig. Ito yung sinabi natin na pagbubuti natin yung ating sarili, isikapin maging malakas at maging healthy ba yung ating sarili. Mga bagay na kung iisipin ay kaya natin gawin pero hindi kailangan maging malaki ba yung bongga sa paningin ng iba, kundi sa ating kabuuan lang. Yung pagpapala na yung karunungan ng mga ganitong bagay. Kaya dito nga po sa binigay tinapay po, marami pong hinibik nga po ang bawat isa, ang kabuuan may hinibik din po. Pero sabi nga po, hindi gaganapin or hindi natin kailangan matanggap muna yung ating hinibik bago natin ibalik yung mga ating mga pinangako na rin or yung sasabihin na gaganapin natin yung mga bagay na hiningi natin ay nating matanggap. Kaya marami pong salamat, Panginoon, sa tinapay na ito. Paalala po sa amin, sa aking kabuuan, kung nasaan na po kami sa inyo. At muli po, sa konsensya po sa unang pintigin na inyo pong inantig ngayon sa umagang ito, tinatanggap ko po ng buong puso para sa bawat isa at ng bawat lahat na bawat isa sa aking kabuuan. Ang pagpapala ng tinapay na ito may saganap sa buhay ng may katapatan sa paglilingkuran po. Maraming pong salamat. Papurit po salamat sa inyo pong may kapal sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo ng katotohanan. Ganoon din po sa maergong mahal na Inang Maria. Maraming pong salamat. Magandang umaga po. Salamat po. Maari po bang mag-share si Sir Remy? Ate Remy? Okay ba sa'yo? Tere? Po. Pwede ka mag-share?
Maiksi lang po. Hindi Okay po po. po, Sige po. kumbaga hindi pa po ako masyadong nasasanay ano po. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Sir po, Ate Remy, wala kang video Walang video na. para makita namin magandang mukha. Ay, Yan. dilim. Magandang umaga po sa lahat. Maikli lang po kasi po, kumbaga sinasanay ko pa po ang pag-aaral ko. Hindi pa po ako nasasanay kasi kaya po maiksi lang po. Para sa akin po, hindi po tayo dapat na nangangako na kung hindi natin kayang tuparin. Kasi sa panahon po natin ngayon, maraming mga bagay-bagay na nagiging ano na sa atin, lalo sa ating bansa. Maraming mga pangako na hindi naman kayang tuparin ng mga politiko. Parang gano'n na rin po ang nangyayari sa atin. Kung mangangako po tayo sa mahal na Panginoon, hindi naman natin matutupad. Sana wag na lang po tayong mangako. Kasi parang nakakasama naman po ng loob yung gano'n. Kaya ako minsan, kahit sabihin ko, hindi ako nangangako, pero bigla-bigla, nangyayari, ginagawa ko. Kaya sabi ko, ayokong mangako kung hindi ko rin lang kayang tuparin. Yun lang po. Alam ko maikli, Ate Remy. Mahaba yun. Mahaba ko, ay lang po yun. Salamat po. Salamat po sa... Yun lang po. Salamat po. Salamat po. Mahaba po yung may meaning. Lahat po tayo. At ni Ate Remy, hindi yan pinag-aaralan kung anong nasa iyong pagkakaintindi, kung anong iyong pagtanggap, at kung ano ang nasa iyong puso. Pwede nyo iyang ma-share sapagkat tandaan ninyo na tayo lahat kasama ako, ang nasa gitna natin, siya. Si Lord, siya ang nakikipag-ugnayan sa atin, siya ang nagbibigay sa atin ng mga pinapay at mga pangako, ang mga pangaral na binibig niya, siya lang. Kaya huwag ka mag-isip na hindi mo kaya. Huwag mo isipin na pag-aaralan mo. Manggagaling yan po yan dito, at maisa sa buhay ninyo. Salamat, Tirani. Maari po bang Salamat po. Salamat po. Pwede po bang mag-share? Balikan natin yan. Si Attorney Indira. Tita Pauline, tulog na po. Sige. May basbas naman. Balikan natin pwede na po bang mag-share si Sister Tina? Inang aking ilong. Sister Tina? Sister Tina? Kung di pa ready si Sister Tina, kapatid na Joy. Sister Joy, to the world. Magandang umaga po. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo, gayon din po sa mahal na Ina. Para po sa akin, isa po itong pagpapaalala na madali raw nga pong mangako, kaya po ngayon, hindi po basehan ng pangako. Ang pangako po sabi nga po dito sa atin, pag pinangakuan, masyado ka ng abusado, pag inasahan mo pang tutuparin. Aray ko. Kaya po para po sa akin, hindi po na talaga basehan ng pangako. Pagkus po, ang sabi nga po, 'di ba, laging sinasabi, ang pangako ng Diyos ang ating pinanghahawakan. Kasi nga po, alam po natin na ang nangako po ang Diyos sincere po, wala pong hindi nagaganap. Pero po para po sa ating sinasabi nga natin na nagbabago pa lang or nag-aaral pa lang,
Yun po laging bukang bibig. Pangako, pangako, pangako. Pero wala po sa puso. Kaya po, alam po natin na ang Panginoon po ay hindi po siya bumabase sa namumutawi ng ating bibig or ating isipan. Bagkus po, kung ano po yung ipinapangako ng ating kalooban, ng ating puso, dun po siya nagbabase. Kaya hindi man po mamutawi sa ating bibig or hindi mo man po natin sabihin, ay alam po niya kung ano po yung ating kakayahan na may pagkaloob po para sa Kanya. Yun lamang po, ibinabalik ko pong papurit, pasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal, sa Espiritu Santo, gayon din po sa malay. Salamat po. Salamat po. O maaari na po bang balikan natin si kapatid na Tina? Okay na ba? Kapatid na Jo, na-text mo na ba? Kapatid na Jo, Opo, sinabihan ko na po. busy hata. O sige, baka nakikinig lang. Maaari po mag-share si Kuya Tony, Jack of all trade natin. Kuya Tony, yan. Kuya Tony, medyo nagchachapi, medyo ano mo yung mic mo. Kuya Tony, nagchachapi. Balikan kita. Oh, okay, sandali lang. Go, Kuya Tony. Sige na, Kuya Tony, uli. Ay, chappy nga uli. Chappy. Chappy, Kuya Tony. Kuya Tony, teka muna. Chappy ka. Paano Chappy, hindi kita maintindihan. Naintindihan nyo ba, Lydia? Hindi po marinig Kuya Tony ng maayos. Wala pong maintindihan po. Pasensya na po. Lapit ulit. Isa lang, ano mo yun, ulitin mo, alisin mo ulit, tapos saka mo saksak yun. Medyo choppy. Lord, yung tinapay ay maihatid po ni Antonio Padilla. Game po. Kuya Tony. Kuya Tony, choppy ulit. Choppy. Talagang as in choppy. Lipat ka nga ng pwesto, Kuya Tony. Lipat ka ng pwesto. Choppy. Choppy, Kuya Tony. Hindi namin marinig. Putol-putol na garalgal. Lipat ka muna. Lipat ka ng pwesto muna. Yan, baybayin mo yung asyenda. Titingnan natin kay Tony. Lakad ka muna. Medyo choppy pa. Wala pa, Kuya Tony. Choppy. Baka po yung ginagamit niyo pong earphone hindi masyadong nagmamatch sa ano po, sa frequency.
Ano sabi mo, Brother Norjay? May ginagamit si Kuya Nanay na parang earphone ba? Baka hindi kailangan isaksak uli or batanggalin pa. Hindi masyadong naintindihan ng ano. Subukan mo kay Tony. Palitan mo yung earphone mo o ano? Maganda naman po yung signal, Kuya, ninyo po. Yung ano lang, yung boses lang po. Ano daw sabi ni Kuya Tony? Wala pa akong naintindihan eh. O, dito. Papalitan, tawagan ko muna. Maari nating isiguro, Lydia, ikaw nang kasunod bago si Kuya Tony. Ako po rin pasalamat sa kitaasan sa Diyos sa masalangit, sa mahal na Poong Jesus, sa mga banal na Espiritu Santo ng katotohanan, ganun po sa mahal na Ina. Katotohanan po na siguro kaya niya po nasabi ang pangako na yan dahil napapanahon po sa ngayon. Di ba po, pag tayo po ay pinangakuan na talaga, talaga po tayo umaasa. Kaya ko po, nasabi ko po yan sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang daya mo naman. Sabi mo, ganito, ganyan. Sabi ko, marami na po nawawala sa amin. Saka tumatanda na po kami. Para lumalabas, matira-matibay po kami, di ba? Tapos, yung pangako nyo, hindi naman nyo po naitutupad. Pero, sabi ko, wag ko kayo magagalit. Pero nandun pa rin po yung, kahit naghihinam po, pero nandun pa rin po yung, umaasa pa rin. Kumbaga, hindi nawawala ng pag-asa. Dahil, alam naman natin na ang pangako po niya, walang mintis talaga na darating po siya. Kasi kung ano yung sinabi niya, magaganap po. Yung nga lang talaga, ah, ah, kumbaga, ang tao po talaga ay mainipin. Kagaya ko rin po. Kasi kumbaga para bang sabi ko sa sarili ko, Lord, ano ba yan? Yung pong bang dekada namin ay pang isang araw lang po baga sa inyo. Diyos ko, at kung kailan niyo pa bibigay yun? Baka matanda na ho kami, hindi na ho namin mapakinabangan niya. Hindi naman po para sa amin lang, sa sarili namin. Hindi ko baga parang pangkalahatan at saka yung tag dito na ah, ma, yung mga plano ba may itupad tapos mas maganda po kasi talaga na kung makakapunta tayo sa mga yun dapat na kumbaga parang ma-rescue hindi sa kaganapan kundi sa kaisipan ng isang bawat tao na talaga nangangailangan na sila ng liwanag ng mga kasagutan na hinahanap nila sa mundo talagang dahil sa mga nangyayari nga po harinawa po matupad din natin yung mga pinangako natin sa Diyos Ama na wala pong maging pasubali na maganap din po natin ito sa abot naman na ating kaya at alam naman ng Panginoon kung hanggang saan ang ating kakayahan. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa Kanya na binibigyan niya pa rin po tayo ng katatagan ng ating katawan, ng laman, ng ating kaisipan, ng ating kalooban, yung pang nagagampanan pa po natin yung mga dapat natin na magawa na sinasabi nga niya madalas na meron po kanalan o katapatan o kalinisan. Duman lang po sinasabi na nakakapalubag pala sa kanyang kalooban. Kumbaga parang kagaya natin, pag tayo ay pinangakuan at natupad na nangako sa atin, ibang yung saya mo ba? Ganon din po pala ang Panginoon. Dahil nga, di man po natin sinakita ng katawan tao, pero bilang inahalimbawa niya tayo na ilang tao, yung nararamdaman niya, nararamdaman po natin. Pagparin sa lang. Kaya, napapasalamat po ako sa kanya na binibigyan niya tayo ng pag-asa na hindi tumawala sa atin. Ilaman po, maraming salamat. Pinaban po nga. Salamat sa taas, sa Diyos at sa langit. Sa Panginoon Jesus, sa mga banal na Espiritu Santo ng katotohanan, hindi ko sa malin.
Salamat. Salamat po. Malikan natin si Kuya Tony. Baka pwede na. Okay na po. Ayan. Pero wala Oo naman, sige. wala yung video mo. Yan. Salamat po. Ay, Kuya Tony, kanilang maganda. Ngayon, ba't biglang nawala na naman? Ulit. Mic test, mic test. Ulit, Kuya Tony. Sige, game. Salita. Tingnan natin, Kuya Tony. Salita ka. Kung hindi mag-ano. Walang sound. Ay, walang sound si Kuya Tony? Ha? Hello. Kuya Tony, manghiram ka dyan. Manghiram ka sa anak mo dyan ng mic. Iba na po ito eh. Binigyan ako ng anak ko pero O yan, wala, nagsasalita ganun pa ka rin. ng buo. Ba't pag meron kang, para mukhang atakot-hata pag meron kang video eh. Joke lang. Pag may video po, nawawala, pero pag wala, maganda. Kuya Tony, yan buo yan. Sige na, sa susunod na po ako Wag ka, Kuya Tony, takot yung mukha sa'yo. I-off mo muna yung video. Tuloy, maganda yung boses mo. I-off mo yung video. Game. Game na. Ayan. Game na. Oo na. Tama Game lang na. si Kuya. Sige Kuya, go. Ay, makita yung kapugian. Hirap maghihirap magsalita na walang tao. Alam niyo po, hindi po ma-assess ang aking pakaramdam mula pa noong 30 ng December hanggang ngayon. Alam niyo po, 2 araw po ako hindi nakatulog. Hanggang sa madaling araw, gising pa rin, naamulot pa yung aking mga mata. Napakahirap po. Alam niyo po, hindi tayo makapunta ng hospital dahil holiday. Wala pong mga doktor na mapupuntahan. Kaya nag-test po ako hanggang 2 at kaya lang po ako nakapunta ng ospital at binigyan po ako ng gamot. Pero marami pa rin pong test ang pinagagawa sa aking blood test. Lahat po, alam mo rin mga test na yan para po siguro makita yung aking naramdaman na sakit. At saka na po yung ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal sa atin at hindi tayo pinababayaan, lalo na kung tayo ay kulang sa pangangailangan, kung tayo merong karamdaman, siya po ang laging nating winiwika ang kanyang makapangyarihang pangalan. Dahil ang Panginoon ay mapagmahal, nangangako na hindi tayo pababayaan hanggat ang ating tungkulin ay ating tuparin, gawin. At yan po siguro kung tayo ngay nangangako sa Kanya, alam niya naman po pag ang pangako natin ay alam ng Diyos na kung mangyayari o hindi mangyayari. Sapagkat alam po
Panginoon, ang ating isipan at kalooban at ang ating naramdaman sa buhay na ito. Ang pangako, dalawa po, ang Panginoon ay nangako, tayo ay nangangako. Ang Panginoon ay magagawa niya sumumpa o manumpa at gayon din po tayo. Kung tayo po ay nangangako ng kabutihan sa ating mga kapatid, ay kung hindi naman po natin nagagawa, ay baliwala ang ating ginagawa o pinag-aaralan ng tungkulin nating pag-aralan ng kanyang mga salita. Kaya po hindi dapat na tayo nangangako sa ating mga kapatid, lalo na sa Panginoon. Halimbawang meron tayong hinihiling sa Kanya at kung hindi natupad, tayo po may balik na hindi maganda para sa Kanya. Kaya kung ang Diyos ang nangangako, ay tutuparin niya yun. Ang pangako niya sa bawat minamahal niya ay tinutupad niya sa tamang araw at tamang panahon. Katulad ng nabanggit na si Abraham, ang ating mga ninuno, ang ating ama, nangako ang Panginoon at kanyang tinupad. Sapagkat ang Panginoon ay hindi sinungaling, yan lang ay hindi niya nagagawa. Sa lahat ay nagagawa niya. Pero pag magsinungaling siya ay hindi po magagawa ng isang pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat ng bagay. Kaya po, ang pangako pa lang natin ay yung gumawa lang tayo ng kabutihan, kahit po tayo salat sa ating pamumuhay, yung pangakong tutuparin natin ang ating tungkulin sa Kanya, tutuparin natin ang ibalik natin ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa lahat ng ating na sasalubong sa mga ating mga kapatid. Ito po ay nasa isipan ng tao kung ang kanyang unawa sa kanyang winiwika o sinusumpa na siya ay magbabalik sa Panginoon, ay baka pagtawanan po tayo ng Panginoon na akala natin ay biro-biro lamang ang pangako. Katulad nga po nung tayo nangangako sa ating mga anak na ganito, gano'n, ang gagawin natin at hindi naman natin natutupad, ay gano'n din ang Panginoon na magagalit ang ating mga anak at ang Panginoon natin na magagalit sa ating mga ginagawa. Kaya po, mas maigi pang gumawa na lang kaysa mangako sa ating mga kapwa-tao at lalong-lalo na sa ating Panginoong na naglalang sa bawat isang kanyang minamahal. Kaya tayo magpatuloy sa ating gawain, sa ating mga tuntunin sa buhay na tama, hindi mali. Tumulong lalo na sa ating nasasakupan ng ating mga mahal sa buhay. Gawin natin ang nararapat sa paningin ng Diyos sapagkat walang nalilihim sa Kanya sa lahat ng ating galaw at sa lahat ng ating pangangailangan. Marami pong salamat. Magandang umaga. Papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupay. Kapayapaan na Kanya pinagkakalob sa Kanyang minamahal. Sa Kanyang minamahal. Sama na po tayo yan. Maraming pong salamat. Marami pong salamat. Maari magandang Happy New Year, Brother good morning, Brother Noli at saka Sister Tina. Pwede kayo mag-share ang pangako ng Poong May Kapal sa bawat isang kabuuan. Tiyak ang pangako ng Poong May Kapal. Maari kayo mag-share, Brother Noel. Magandang umaga po sa lahat at Happy New Year na rin po. Ipagpaumanhin niyo po dahil si Sistina ay nasa CR.
Okay po. Mag-share lang po. Mag-share lang po ako ng konting pananaw po tungkol sa pangako. Ng pangako kasi minsan hindi natutupad sa maraming kadahilanan po. Pero kung ito'y gagawin natin sigurong obligasyon, sisikapin natin matupad po ito ng ganap. Bilang nagbabalik ho sa ating pag-aaral ay medyo nangangapa pa rin ho hanggang ngayon. Kaya pagpaumanhin nyo po kung konti lang po yung aking may share tungkol po sa pangako. Kasi minsan din ho, kasi ang pangako, kahit sa sarili natin, minsan hindi natin natutupad. May mga kadahilanan ho kasi. Kaya siguro, kung tayo mangangako, sisiguraduhin natin ito'y ating tutuparin. Para naman hindi ho magagalit yung ating pinapangakuan. Pero wag ho tayo magtatampo kung ang Diyos ay may pangako sa atin at hindi pa niya ho na ibibigay ng ganap, magantay lang po tayo. Dahil ibibigay niya po ito at ipagkakalob sa tamang oras. Maraming salamat po. Happy New Year. Yun lang po muna. Happy New Year, Happy 3K, Merry Christmas, lahat na. Belated happy birthday sa inyo. Tulad ng binigay ng tinapay. Maaring si Sister Tina o nasa CR pa? Naka-off po yung mic nyo. Maaari po sa susunod na lang po siya mag-share po kasi hanggang ngayon wala pa po eh. Sige po. Opo po. Sige po. Maraming salamat po. Salamat din po. Tulad ng binigay sa kalagitnaan, na ang sabi ng poong may kapal ay nangako siya, katulad ng tao o mga nilalang. Diba, ang sabi nga sa inyo ay dumating na kayo sa panibagong pahina ng buhay. Yung panibagong taon na inyong isasaganap at isa sa buhay. Maraming ang nangako sa poong may kapal o kayo mismo gumagawa ng kapangakuan. Tulad ng wika ninyo, karamihan ay hindi nasusunod. Karamihan ay hindi na isa sa buhay. Lalong-lalo na kapag ito'y natanggap na ang inyong mga hinihiling. At wika sa inyo ang pangako ng dakilang lumikha. Ano ang pinangako niya sa inyo ngayon? Sino makakasagot? Anong pinangako niya sa inyo? Na siya ay laging nasa amin, sa bawat isa po, kabuuan. Ako'y Sa inyo sa lahat ng pagkakataon po. Ako'y isa sa inyo at kayo'y isa sa akin. Ang kapangakuan ng Ama ay tunay ngang siya'y suma sa inyo. Nang mangako ang isang katauhan katulad ninyo na nagsasabuhay na, tumatanggap ng pangaral. Na isa ka sa katuparan nyo na yung mga aral na ibinigay sa inyo kung papaano nyo to isasaganap. At ang bagay na yan, ang pangalan ng dakilang lumikha ay naghayag sa inyo. Ako'y isa sa inyo. Nang mangako ang isang katauhan, higit na kailangan ninyong maisaganap ito ng mayroong katapatan, ng mayroong kabanalan. Ang wika rin sa inyo, sabi niya, inaasam ko at hinahangad ko na ang inyong kapangakuan ay inyong maisakatuparan, inyong maisaganap. Unang-una, kung papaano nyo maisasaganap ang pangaral na ibinigay sa inyo nang merong kayong pananampalataya at pananalig, nang merong kayong banal na gawain at matapat na paglilingkod sa bawat isang kabuuan.
sa kadahilanan kung ito'y inyong isasaganap at isasabuhay. Ang wika ako'y sa inyo. Yan ang winika ng dakilang wika. Kung inyo itong isasabuhay, yung inyong kapangkuan, at hinahangad at inaasam ng Ama, yung inyong banal na gawain, yung matapat ninyong paglilingkuran sa isa't isa. Yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapapanumpaan kayo ito. Wala nang sino man makakaganap o makakatulong sa sino mang nilalang. Wiwikain ko, oo, marami ang naghangad at tumanggap ng biyayang inyong hinibig sa Ama. Nangako ang isang kabuuan, ngunit hindi naisabuhay ng lahat ng kanyang kapangkuan. Sa dahilanan ay nagkaroon siya ng mga paghahangad pa. At tulad nga ninyo, kayo'y lumapit sa poong may kapal. Kayo ay kumapit sa kanyang ubasan. At wala nang hihigit pa na makatutulong sa sino mang nilalang, kundi ang Ama. Meron nagwika, maaari akong lumapit sa isang mayamang tao, sa isang kapatid, sa isang magulang, o anumang ito. Maaari niya akong bigyan ng mga biyayang aking hihibikin o hihingin sa kanya. Pagdating ng panahon, ang kapangakuan na yun ay hindi niya masusumbungan. Hindi niya ito matatanggap at doon magkakaroon ng kadalamhatian ang kanyang kabuuan. Tulad ninyo, nang kayo'y nasa kalagitnaan ng inyong pag-aaral, tinawag kayo ng dakilang lumikha sa iba't ibang pamamaraan at natagpuan nyo ang kanyang pagpapala. Natanggap ninyo ang kapayapaan at natanggap nyo ang banal na salita ng dakilang lumikha, mga pangaral na nagbubog sa kanyang mga anak. Sinabi niya, pinapangako ko sa inyong lubos, kung kayo'y nagsasaganap, kung kayo'y nagsasabuhay, ipapangako ko sa inyo na kayo'y pagpapalain at pararamihin ang inyong ngipin. Kung magkagayon, ang pangako ng dakilang lumikha sa lahat at bawat isang nagsasakatuparan, nagsasaganap ng kanyang tanggapin o tinanggap na biyaya sa poong may kapal. Hihigitan pa ang pagpapalang ito sa inyong kabuuan. Unang-una, ang kapayapaan na kanyang pinangako sa inyo. Ikalawa, ang inyong mga hibigin tulad ng kalusugan at kalakasan, kagalingan sa inyong kabuuan. Kapag ako'y suma sa inyo, sabi nga niya, ako'y sa inyo. Kung magkagayon, kung nasa inyo na ang poong may kapal, hibigin nyo na ang kagalingan sa inyong karamdaman ay magkaroon ng kalunasan. Kung ang inyong hinihingi na yamang pangkalupaan, di man ito lubos na ibigay sa inyo o sabihin na nating hitik ang kanyang ibibigay. Ang kanyang pagpapala, kalahati man sa inyong hinihingi, alam ng Ama, ito'y siksik-liglig na inyong pakikinabangan. At ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga ay magkakaroon ng pamumunga sa papaanong pamamaraan. Kung naisasabuhay at maisasaganap nyo ito ng mayroong pananampalataya, matapat na paglilingkuran, ang inyong pag-aabutan o ibabahagianan ay magkakaroon ng kapanatagan. Tulad ng aking kapangakuan, dadami ang mag-aaral ng banal na puso na Jesus at ang lahat ng wika ng Ama, lahat ng nag-aaral sa isang sandaigdigan
pagkakaisahin ko upang makilala ng sangkatauhan na ako ang tunay na anak ng Poong May Kapal at ang Ama ang siyang nagbigay ng liwanag, di lamang sa aking katauhan, kundi sa buong sangdaigdigan, at ako'y maghahatid ng mabuting balita sa lahat at bawat isa. Ganon, kayo'y pagpapalain at pararamihin ang inyong lipi, kayong naghihintay, kayong nagtsatsaga, kayong nagsisikap at nagsisikhay, makakamtan ninyo ang kapangakuang ito. Ito na ang hudyat ng inyong iniibig sa Poong May Kapal. Ang aking kapangakuan ay isa sa inyo at ito'y inyong panaligan. Ako'y isa sa inyo, magpasawalang. Muli, ang basbas ng Poong May Kapal ay sumainyo ang kalakasan at kagalingan, ang kasaganahan at ang kaalaman na walang labaduray hinahatid sa bawat isang kabuuan. Ang kapayapaan sa buong sangkatauhan ay pinagkakaloob sa inyo ng Poong May Kapal mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ang basbas ng dakilang Ama, ang basbas ng dakilang Anak, ang basbas ng banal na Espiritu Santo ng katotohanan, ganon din ang maayurubing ina, pinagkakaloob sa inyo ang kalakasan, kagalingan sa bawat isang kabuuan, kasaganahan, kalakasan, kagalingan, at kapayapaan ay sumainyo. Banal na pag-ibig, banal na liwanag ay magnawnaw sa lahat ng panahon ng inyong pamumuhay sa kapatagan ng lupa. Mula ngayon at magpasawalang muli, ang basbas ng dakilang Ama, ng dakilang Anak, at ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo. Ako ang inyong kapatid sa Espiritu at katotohanan. Ako ang inyong kaibigan at katuto. Banal na puso ni Jesus na mamaalam. Magandang umaga sa lahat. Kapayapaan. Kapayapaan.